Dito guys ay clan ng isang streamer ang nakalaban namin. Siya nga pala guys, si Boss Tol Gaming. Tapos base na rin sa nakalagay sa kanilang clan description, ay Twitch ang ginagamit niyang platform sa pagla-livestream. Kaya kung meron kayong Twitch, pwede nyo siyang i-follow doon. Bale itong clan nga pala niya guys ay nakaset ang clan location sa Italy. Pero sa pagkakaalam ko, Pinoy yan. Minsan kasi napapanood ko siyang nagla-livestream sa Facebook. Kaya shout out kay Boss Tol Gaming kung nanonood ka man ngayon. Bale meron nga pala silang 1 win streak. Habang kami naman ay eto, grabe ang tagal na naming na-stuck sa 146 win streak. Ang lalakas na kasi ng mga nakakalaban namin eh. Kaya ayan, namumuti tuloy yung warlag namin, puro draw. Bale malapit na nga palang magsimula yung laban namin guys. Kaya pagkasimula nitong laban, babanatan ka agad natin yung taas ng kalaban. Kasi alam nyo naman, nagbago na ako ng diskarte sa Classic War. Okay, so dito guys, simula na yung laban namin. So i-check ka agad natin itong base ng number 1. So ang gamit natin ay Fireball with Super Witch. Kakayanin ba to? Bale dito nga pala guys ay sinilip ko muna itong base ng number 1. Syempre tinignan ko muna kung kakayanin ba to ng Fireball Super Witch. Kaso nga lang guys, tingin ko parang mahihirapan dito ang Fireball Super Witch eh. Kaya naisipan kong ibang troops na lang ang gamitin. So tingin ko guys, Meteor Golem yung magandang gamitin dito sa base ng number 1. So ngayon, i-set muna natin yung Meteor Golem. So tanggalin natin to. Then iset natin yung Meteor Golem. Asan yun? Okay, Meteor Golem, tapos kuha tayo ng backup. Okay, so gamit tayo ng raid medals para makakuha ng backup. Tapos, ay kailangan ko ng Super Barbarians dito. So tanggalin ko muna tong Super Witch. Then kuha tayo ng Super Barbarians. Okay, so unang banat, yung number 1 kaagad yung banata natin. So gamit tayo dito ng Fireball with Meteor Golem. So tara banat, sa number 1 kaagad. So, unahan ko muna dito ng Warden Walk. Healers. Medyo malalim yung papatamaan natin ng Fireball dito guys ha. So, aabot kaya tong Invi natin. 4 lang yung Invi na dala natin dito eh. Or siguro, doon na lang siguro sa Air Sweeper. Oo, kasi kung sa IT ko papatamain yung Fireball, kasi dito ko balak patamain yung Fireball sa IT, kaso masyadong malalim. So, hindi na doon. Siguro sa Air Sweeper na lang. Tatanggalin ko na lang yung Monolith. Tapos, yung CC. Tago ko to. Double Quake. Fireball. Okay na yan. Tago ko lang yung Warden. So, ngayon, wala nang lumabas na bantay. Wala na tayong problema sa bantay kasi nasira kagad sa Fireball. Sige, ilapag ko na dito yung mga troops. Yung mga Meteor Golem, Apprentice Warden, Archer Queen. Sama ko na rin. Balloons, ilapag na rin natin yung Coco Loons. So, yung Troop Launcher, wait lang, ilalate ko lang ng konti yung Troop Launcher. Sige, pwede na to, yung Troop Launcher. Tapos yung BK sa labas lang. Mag-overgrowth tayo ha. Siguro i-overgrowth ko muna yung gitna. I-overgrowth ko muna to guys. Si RC isasama ko na rin dito. So, lagay tayo dito ng pang-distract doon sa mga defense na nasa gitna. Yung BK nasa labas, yung RC. Andito rin yung RC kasamahan ng King. Teka lang, hindi pa nakakapasok yung Archer Queen eh. Pero pwede ko na sigurong i-rage dito sa gitna. Tapos maglalagay ako ng pang-distract dito sa Revenge Tower. Sakit kasi niyan eh. Ayan na, nangraratrat na yung Revenge Tower. Teka nga lang, itago muna natin yung mga troops natin sa gitna. So pwede ako mag-wall break dito para makapasok yung King. Lagay ako ng... Sige, RC ability gamitin ko muna. Itago ko lang yung RC. Tapos, BK ability meron pa guys ha. Itong totem spell pwede natin gamitin dito pang distract sa Ricochet Cannon. I-poison ko na lang tong enemy queen kasi wala na nga yung bantay, hindi na kailangan yung poison. So, pwede yung gamitin doon na lang sa mga enemy heroes para mapabagal. So, yung BK at saka yung queen ability gamitin ko na para mabilis. Ayan, tapos etong mga pang clean up natin na Super Barbarians, gamitin na rin natin. So, 38 seconds. Sobrang haba pa nito para sa clean up. So, yun. Unang banat natin sa number 1 kaagad ng kalaban. So, na 3-star kaagad natin yung base ng number 1 nila. So, ngayon, i-check natin yung base ng number 2. Number 2. So, uubra ba dito itong troops na gamit natin or magpapalit tayo ng iba? Parang ang sarap patamain yung Fireball dito. Oh. Wait lang ah. Kasi yung dalawang fire spitter pala guys, dito nakaharap. Wait lang. Parang
Parang delicates yata to ah. Pero pwede siguro dito ako magwa-warden walk. Tapos patamain ko lang yung fireball dito sa ricochet cannon para madamay na rin yung ibang mga defense na malapit. Sige, kuha ko ng backup. So siguro bahala na kung saan man. So kuha muna tayo ng backup tapos panoorin ko lang yung umaatak. Si Sana. So anong ginagamit ni Sana? Root Riders and Valkyries. So talagang paborito ni Sana to ah. Hindi pa rin siya nagpapalit ng troops ha kahit malakas na yung Meteor Golem ngayon. So tamang envy muna siya dito. Si Archer Queen ay naka-giant arrow kasi may double envy doon sa gitna ng base eh. So nag-activate yung unang envy spell tower. Saan kaya siya maglalapag ng troops? Siguro sa town hall. Naka-haste vial si RC. Okay. Para nga naman mas malaki pa yung makuhang value ni RC. Eh kaso hindi pa natanggal yung isang scatter shot. Kinulang siya ng envy. Pero sige. So Archer Queen ability ginamit. Naglagay dito ng Ice Golem to tank. So eto na rin yung mga Root Riders. Si Warden naka-Rage Gem tsaka Eternal Tome. Troop Launcher yung ginamit na machine dito ni Sana. Guys, dalawa yung nanonood sa amin, dalawa din ang nanonood sa kalaban. So active din tong kalaban namin ngayong oras. Syempre, Pinoy din yan eh. So andito na yung bantay, lumabas na yung Triple Ice Golem. Yung RC, naku, nadedo agad yung RC. Ang aga nadedo nung RC niya guys. Sa Root Riders attack pa naman yung RC ang isa sa mga pinaka-importanting hero. Naku, yung ano to, Queen ba to? Yung BK, akala ko tinututukan na ng single IT. Naubos yung mga Root Riders niya guys. Kasi yung mga Root Riders niya doon pumunta. Eh napakadaming bomba dyan. Tapos yung healers nagstay kay Warden tsaka doon sa ibang heroes dito. Dito guys, parang medyo nag-aalangan na ako dito sa ginagawa ni Sana. Kasi talagang naubos na yung mga Root Riders niya. Puro heroes na lang yung natitira dito eh. Kasi paano ba naman? Humiwalay yung mga Root Riders niya tapos tinamaan pa ng napakadaming bomba. Kaya eto, puro heroes na lang tuloy yung natira. Pero guys, kahit naubos yung mga Root Riders niya, parang kakayanin pa din. Wait lang, kakayanin pa yata guys. Kasi lahat etong mga nandito abot na to ni Archer Queen eh. Etong mga depensa na nandito. Guys, kakayanin pa din. Eh kaso yung Queen. Wag lang madededo si Queen, kakayanin pa to. Ay nabuhay pa yung Archer Queen guys. Kuha pa din. 28 seconds. Wala na, clean up na lang yan. Dalawang storage na lang, wala ng defense. Akala ko hindi na to kakayanin. Kasi anong nangyari kasi dito, yung mga Root Riders niya, kung nakita nyo, nagpunta dito lahat kanina. So, ang daming bomba doon, ang daming giant bomb, kaya naubos kaagad yung mga Root Rider. Pero grabe, kinaya pa din ng mga heroes lang. So, nice attack doon kay Sana. So, eto na ulit si Vio. Sige, Vio. Anong gagawin ni Vio? So, si Vio ay gumagamit ng Meteor Golem. Okay. So, ang dami pa nung troops niya guys ha. Nasa labas yung mga Meteor Golem kasama yung BK. Kasama yung Warden. Yung Archer Queen andito sa kabila. May ability pa yung BK niya. Naka snake bracelet tapos spiky ball. Naku, ito na yung monolith. Ito na yung monolith. Teka, ang dami pa nung mga meteor golem niya eh. Ang dami pa nung mga meteor golem. Yung BK buhay pa din. 23 seconds, aabot ba yung oras? Wala nang naiiwang kalat sa labas. So, bali, eto na lang yung mga natitira talaga. 15 seconds, aabot ba? Na-tornado pa yung king. 10, 7, 6. Abot na guys. So, nice attack para kay Bio. So, dun pa lang nakakatatlong 3-star kaagad kami sa taas. Meron pang umaatak dito si Ron. Sige, panoodin natin si Ron. Ano ang gagawin ni Ron? Nako, naiwan yung Revenge Tower. Ang sakit pa naman yan. So, hindi makaka 3-star si Ron. Nice try. So, ngayon banatan muna natin yung base ng number 2 ng kalaban. Tapos, ganun pa rin yung gagamitin natin guys, Meteor Golem. So, let's go, banat. Farball. Saan tayo magpa-farball dito? Farball. Sige, mag-warden walk muna ako dito. Tapos, dito na lang natin pag-isipan kung saan tayo magpa-farball. So, tingin ko,
Doon na lang siguro sa IT. Sa IT na lang guys, sa IT. Or dito sa air sweeper, pwede sa air sweeper para damay na rin itong multi-gear, damay na rin yung isang ricochet cannon. Wag lang muna sanang lalabas yung mga bantay. Teka, pwede na yata akong mag-inv-inv. 1, 2, 3. Naku, sa IT lang to tatama. Sa IT lang guys. Totem spell pang distract muna dun sa mga defense. Earthquake. Damay pala. Abot pala guys. Sige, teka lang. Pwede kong i-poison na lang. Naku, namatay yung warden. Teka. Sige, dito tayo maglalagay ng Archer Queen. Lagi ko dito yung Apprentice Warden para pampakunat din. So, wait lang hindi ko pwedeng ilapag kaagad yung mga Meteor Golem kasi hindi pa natin alam kung saan pupunta yung Archer Queen eh. Baka mamaya dito siya pumunta tapos yung mga Meteor Golem sa kabila. So maghihiwa-hiwalay. Pero tingin ko dito na talaga pupunta yung Queen. Sige, ilapag na natin. Tapos yung BK parang gusto kong ihiwalay. Or wag na. Hindi ko na ihiwalay yung King guys. Ang problema ko dito yung oras. Nararamdaman ko yung oras ang magiging kalaban ko dito. Wag sanang kakapusin. Sige, Troop Launcher, ilapag ko na nga dito. Parang gusto ko talagang ihiwalay yung King. Hindi, wag na. Dito na lang. So 1 minute and 24, medyo kukunti na tong oras na to kasi itong Meteor Golem kasi mabagal eh. Sige, lapag muna ako dito ng pang-distract doon sa mga defense. Yung BK medyo nabubugbog ka agad. Ilagay ko na nga din dito yung RC para medyo mapabilis yung King. Naku, tingin ko kakapusin sa oras to. Nararamdaman ko na kaagad kakapusin to sa oras. So, lagay muna ako ulit ng totem spell dito pang distract doon sa Guardian. RC ability, gamitin ko na rin. 52 seconds na lang. Wala guys, tingin ko talaga kapos na to sa oras. So, saan ba ako napatagal? Sa pagpa-fireball. Doon ako napatagal guys. I-overgrowth ko itong Invi. Late yung overgrowth. Pero sige, okay lang naman. Meron pa akong rage guys Teka lang. Queen ability gamitin ko na para lumabas na yung bakulaw. Ito na yung re-rage natin, yung Archer Queen. 28 seconds na lang guys. King ability gamitin ko na nga. So, kaya pa ba? 22 seconds. I-adhunter nga natin yung enemy RC. So, napakadami pa nung troops kaso lang sobrang bagal. So, ito lang yung medyo hindi maganda sa Meteor Golem. Sobrang bagal. So, ilapag ko na tong mga nandito. Baka sakaling kayanin pa. 8 seconds. 6, 5, 4, 3. Ay, umabot! Umabot guys! Grabe, napakaswerte. Buti na lang yung bakulaw nag-rage. So, bumilis ng konti yung bakulaw. Lumakas pa siya ng konti. Kaya natanggal niya kagad yung Super Wizard Tower. Grabe, sinuwerte pa tayo doon. Siya nga pala guys, kung meron kayong bibilin sa shop katulad ng mga magic items, gems, skins, or scenery, ay pwede kayong mag-support ng creator. Ang creator code ko po ay June at pwede nyo rin akong isupport dito. Malaking tulong po yung support nyo sa akin para mas makapagpatuloy pa sa paggagawa ng mga content. Kaya maraming salamat po kaagad sa mga magsusupport at lalong-lalo na po doon sa mga patuloy na nagsusupport. So dito guys, umaatak ulit si Sana. Panoodin natin kung anong gagawin dito ni Sana. Okay, Sana. Siyempre, Root Riders pa din yan. So, tamang inv lang muna siya ulit Naku. Teka lang. Ang sakit nitong area na to guys Ang sakit nitong area na to. Andito yung dalawang spell tower. Andito yung dalawang fire speeder. Nakaharap sa gitna. Andito yung dalawang ricochet cannon. Dalawang scatter shot. Andito pa yung revenge tower. Grabe guys, sobrang sakit ng area na to. So, tignan natin pagdating ng mga troops niya. Pagdating ng mga troops niya dito, tignan natin kung anong mangyayari. Magaling! Ginamitan niya na lang ng E-Titan yung mga bantay para hindi na makadistract doon sa mga troops. So, Troop Launcher ang ginamit niyang machine. Ito na yung mga Root Riders. Warden na naka-Rage Gem, tsaka Eternal Tome. So, yung BK nasaan? Andito rin. Isinama niya yung BK. Si Queen ang ginamit niyang pang clean up sa labas. Kaya isinama niya na yung BK sa loob. So yung RC andito na rin Gumamit siya ng totem spell pang distract doon sa mga defense na nasa gitna. Warden ability ginamit na rin. Nag-overgrowth siya muna dito sa isang fire speeder guys para hindi gaanong masaktan yung mga troops niya doon sa gitna. Warden ability guys, grabe saktong sakto.
Protektado yung mga troops niya doon sa gitna ng base. Grabe. Wala na, wasak na yung gitna ng base, guys. Ang sakit nitong area na to, pero ang ginawa niya, nag-overgrowth siya, sabi ginamitan niya ng rage, sabi ginamitan niya ng eternal tome ni Warden. Ayun, ubos yung gitna, nabaliwala yung sakit ng area na to. So meron pa siyang skeleton spell. Grabe ang lupit mag-Root Riders ni Sana. So talagang kabisado na niya yung Root Riders kung paano gamitin. Kaya pala kahit merong malakas na bagong meta ngayon, hindi siya nagpapalit, talagang nakastay siya sa Root Riders. So kabisado niya na pala tong gamitin. So 46 seconds, ayun no, ang dami pa ng troops. Boy pa yung King, yung Warden at yung Archer Queen. So wala na, matik na yan. So nice attack ulit para kay Sana. Grabe tong si Sana. Nung huling war namin, nakadalawang 3-star siya. Umatak din siya sa habang naka-record ako. Tapos ngayon, ganun na naman. Nakadalawang 3-star siya ulit habang naka-record ako. So, nice attack para kay Sana. 6 packs ka na naman. So, ngayon, lipat tayo ng account. Guys. So, tignan natin yung kasunod na base ng kalaban. So, yung next base ay number 3. So, check natin tong number 3. Ang gamit ko dito ay Fireball Super Witch. Kakayanin ba to ng Fireball Super Witch? Or magpapalit tayo ng troops? So, wait lang ah. Pwede akong mag-Fireball dito sa sa Super Wizard Tower. Tapos ide-direct... Ay wait, kailangan ko yata dito ng Overgrowth spell. So, parang gusto kong mag-Overgrowth spell, guys. Ang ipa-Fireball ko na lang, ito na lang siguro yung X-Bow. Tama. Ide-diretso ko sa Town Hall yung mga troops. Hindi eh. Mas maganda talaga kung ang Fireball ay doon natin mapapatama sa Super Wizard Tower. Kaso nga lang medyo malalim. Malalim kasi yung Super Wizard Tower eh. Teka, pag-isipan muna natin. So kung ito yung ipa-Fireball ko, ang matatanggal dito yung Super Wizard Tower, Multi-Archer Tower, Poison Tower. Tapos papadaanin ko yung mga troops papunta sa Town Hall. Papapasukin natin sa loob. Tapos mag-overgrowth ako dito sa Monolith. Pwede ba? Ang problema kasi dito sa Town Hall, pag dito ako dadaan, nakaharap yung dalawang Fire Spitter. Kaya medyo nagdadalawang isip talaga ako doon. Bali dito nga guys, medyo nalilito pa ako kung anong troops talaga yung gagamitin ko. Pero maya-maya lang naisipan kong Super Witch na nga lang ang gagamitin ko. Parang tingin ko mas okay talaga yung Fireball Super Witch dito eh. Or hindi, sige ito na nga lang. Tara, banatan na natin. So bahala na kung mati 3-star man o hindi. So saan tayo magpa-Fireball dito? Fireball. Sige, subukan natin kung mapapatama natin doon sa Super Wizard Tower. Sige, subok. Sana tumama doon. Tatatlo lang kasi yung dala kong Envy dito eh, kaya hindi ko rin sure kung tatama. Pero malay naman natin, mapatama natin. Kaso ang daming kalat dito sa labas eh. Ang daming kalat-kalat na depensa dito. So kung kailangan mag-rage, magre-rage tayo kay Warden. So, lagay lang ako ng Cocolun, baka may mga traps. Sige, magre-rage na ako dahil ang dami nang umaatak kay Warden. Mahirap na. So, tatry natin kung mapapatama natin sa Super Wizard Tower tong Fireball. Okay. May lumabas pang Tesla ha. Envy. Fireball. Yun! Sakto guys! Double Quake, sira ang CC. Yun! So pwede ko nang ilapag dito yung mga Super Witch. Apprentice Warden. Itago ko yung Warden! Huwag kang madededo Warden. Ice Golem. So yung Archer Queen sa labas ko lang siya gagamitin. Isama ko na rito yung King. Then, Siege Barracks yung gagamitin ko mamaya. Cocolun. So kailangan kong mag-wall breaker doon sa gitna. I-freeze ko nga muna to. Grabe ang sasakit ng mga nandito sa Town Hall area. I-rage ko na din. Yung Siege Barracks, mamaya ko na to ilalapag sa dulo. Doon, sa kabilang dulo. So, maglalapag ako dito ng jump. Or hindi, King Ability muna. Sige, Siege Barracks muna doon. Sige, King Ability para ma-open yung gitna. Sama ko na rito yung RC. Tapos yung jump, dito ko gagamitin mamaya. Para makatalon yung mga Super Witch.
Butasan ko dito para makapasok na yung Archer Queen. Lagay tayo ng skeletal system dito pang distract doon sa monolith. So yung mga super witch natin guys medyo lumilihis ha. Ayun, pumasok sila sa gitna. So pwede ako maglapag dito ng jump spell. Sige, jump tayo dito. Para dyan tatalon yung mga troops natin. So meron pa tayong RC ability, meron pang Queen ability. So meron pa tayong baby drag na pwedeng gamitin dito. Sige, ilapag na natin para makapag-clean up na. Grabe guys, ang dami pa nung natitirang super witch. So yung mga natitirang pang clean up, sige, Queen ability, RC ability, gamitin na natin, i-freeze natin to. Wala na guys, ang dami pa nung natirang super witch. So maganda kasi yung nakuhang value ng fireball natin eh. Natanggal ka agad natin yung CC, natanggal natin yung isang super wizard tower. So kaya ayun, kaya ang ganda ng pasok noong mga super witch natin. Grabe overkill guys. Ang dami nung natira. Grabe guys, overkill pa nga yung nangyari. Malaki din kasi yung nakuhang value ng fireball dun eh. Biruin mo, sa fireball pa lang natanggal ka agad yung isang IT, yung isang far speeder. Tapos ang pinakamaganda dun, nadamay pa yung clan castle kaya hindi na tayo ng problema sa bantay. Kaya ayun, wala man lang namatay kahit isang super witch. So dito pa lang guys, na 3-star ka agad yung 1, 2, 3, 4 ng kalaban. Yung number 1 na 3-star ko. Yung number 2 na 3-star ko din. Yung number 3 na 3-star ko din. Yung number 4 na 3-star ni Sana. So ngayon, dito tayo sa number 5. Check natin yung base ng number 5. Uy! Parang ang sarap i-fireball nung builder. Ay hindi, parang mas maganda yata kung dito sa scatter shot para damay na rin yung clan castle. Teka lang, eto talagang solid na warden walk to kasi ang lalim nung papatamaan natin eh. So tingin ko parang magpapalit ako ng troops. Parang mas magandang gamitin dito ay fireball rocket balloon. So magpapalit muna ako ng troops guys. So merong umaatak ha. Sige, panoorin natin yung bumabanat. So tanggalin ko muna to. Tapos kuha tayo ng backup. Tanggalin ko na to para makatipid tayo sa raid medals. Okay, so fireball super witch naman ang sunod na gagamitin natin. Pero may umaatak dito. Guys, meron na pala tayong lilinisin. Number 21, number 20, yung number 10. So meron na tayong tatlong kailangan linisin. Pero hindi muna natin yan lilinisin kasi mahaba pa naman yung oras ng laban eh. So eto na si Ron. Babawi ata si Ron. So ang gamit ni Ron ay Root Riders pa din. Guys, yung Meteor Golem, pwede na yan sa Town Hall 17. Sa Town Hall 17 ata magsisimula yun eh. So sa mga TH17 dyan, pwede nyo nang subukan yung Meteor Golem. So yun nga guys, sa mga Town Hall 17 dyan, pwede nyo nang subukan yung Meteor Golem. Kasi sa pagkakaalam ko, pwede na yun sa Town Hall 17 eh. Promise guys, hindi kayo magsisisi ron, sobrang lakas nun. So nilapag niya na dito yung mga Root Riders, Valkyries, RC, Warden, sama-sama na yan. Si Archer Queen, siya yung nagtatanggal ng mga kalat sa labas para yung mga troops niya dire-diretso lang sa loob. So meron lang siyang isang overgrowth spell dito ah. Warden ability ginamit. Medyo makakadistract pa tong mga bantay na Ice Golem. So BK ability ginamit na rin. So saan niya kaya gagamitin yung OG? Ayun! In-overgrowth niya muna yung Monolith, yung Scatter Shot, para medyo hindi muna makasakit doon sa mga troops niya na paparating. So yung backup niya, lumabas na rin yung Super Minions. Meron pa siyang Rage. Pag ginamit pa niya tong Rage, ang lakas pa ng mga troops niya. Lalong lalakas yung mga troops niya. Wait lang, parang nakikita ko na yata yung future ng base. So yung RC niya meron pang ability, naka-Hog Rider Puppet. Ginamit na yung Rage dito kaso lumabas yung mga troops. Nag-alisan sa Rage yung mga troops niya. Pero ayun, bumalik din naman. So wala na, 3-star na to. Ang dami pa ng Root Riders. 4 na heroes, buhay pa lahat. Grabe, sobrang overkill to Ron. So, nice attack, nice attack. Talagang simot yung base ng kalaban. So, matik na to guys. 3-star na yan. So, nice attack para kay Ron. So, ngayon, banata natin yung base ng number 5. So, tara, pangatlong banat na yata natin to. So, Fireball Rocket Balloon. Teka lang, bakit wala akong poison spell dito? Wala akong poison. Kailangan ko ng poison. Kuha nga ako ng isang poison spell. Buti na lang nakita ko. Ay, pero hindi ko rin naman yata kailangan ng poison spell eh. Pero sige, okay na yan. Banatan na natin yung base ng number 5. Let's go. Fireball Rocket Balloons tayo. So, unahan ko muna dito ng Warden Walk. Lapag ako ng Cocolun, baka may mga traps. Makakapag-flame flinger ba tayo?
Wait lang, bantayan ko lang si Warden kasi meron ditong enemy king. Baka mamaya mapukpok ng bato si Warden, yari. Bato-bato pa naman yung BK, oh. Naka-golem skin. So, makakapag-flame flinger ba ako? Parang hindi ah. Sige, siege barracks na lang yung gagamitin ko. Pwede ko na sigurong tanggalin to. Ay wait, yung Warden, baka madedo. So, tanggalin ko muna to, tsaka ito. Para medyo makamenos tayo sa Envy. So, pagkatanggal nitong Ricochet Cannon, baka mag-Envy na ako. Hindi, tanggalin ko na rin pala to. Ah, may Tesla. So, pagkatanggal ng air def, lapagan ko na rin dito. Tanggalin ko na rin siguro tong X-bow. Ayan na, naubos na yung rocket balloons ko. Lilima na yung naiwan. Sige, tanggalin ko na rin to. Wala nang natira sa rocket balloons ko. Tatatlo na. Sa funneling pa lang. So, Envy, double quake, fireball. Okay, sakto naman yung fireball. Kailangan ko nang maglapag ng troops guys. Hindi na ako pwedeng magpatagal. Dahil medyo mahaba-haba na yung nasayang sa oras. So, yung BK at Queen, ilalapag ko na dito. Yung furnace, mamaya ko na to gagamitin. O kaya dito guys. Dalawahin. Oy! May Tesla pala doon. So, lagay ako ng wall break sa gitna. Sige, king ability, gamitin ko na nga lang. So, pwede kong i-reach dito yung Queen. So, yung isang rocket balloon, wala na, hindi. Mamaya ko na lang gagamitin to. So, totem spell pang distract sa Guardian. Tapos, si RC, dito ko gagamitin si RC. Ay, Rage yung nalaglag. Dapat si RC. Nasayang pati yung Rage. Skeleton spell pang distract doon. Tago ko yung Warden! Huwag kang madededo, Warden. Itago ko lang din dito yung RC. Then RC ability gamitin ko na. Pwede ko ngang i-poison dito yung enemy Warden eh. Para medyo mapabagal. Queen ability gamitin ko na rin. Wala na guys, 3 star na to. 3 star na to guys. Sige, i-freeze muna natin to. Tapos yung mga natitira nating troops, ipaglalapag na natin yung mga minions na panglinis. Ayan, pati yung mga archer, yung mga headhunters. Sa wala na. Pangatlong banat, using fireball rocket balloons. Naka 3 star ulit tayo. So ngayon, durog na yung 1 to 5 ng kalaban hanggang number 8. So eto, binabanata na rin ni Echo yung number 6. Panoodin natin. So ang gamit niya ay dragon. Aba, nagpalit yata ng troop si Echo. Guys, ang dami niyang totem spell. Parang nagpa-practice ata si Echo kasi ang paboritong gamitin nito, Riders Valkyries eh. So ngayon, nag-iba siya ng troops. Gumamit siya ng Dragon Rider, tapos may totem spells na napakadami. Puro totem spells siya tayong ginamit niyang spells. So tamang lapag-lapag lang ng totem spell dito, pang distract dun sa mga defense. So merong dragon na sumira sa town hall. Guys, take note. Yung totem spell nakakapag-distract din yan sa mga air def. Ayan pati yung air def distracted doon sa totem spell. Guys, effective. Effective guys. Ang dami pa nung natitira niyang troops. Yung Warden, Minion, Prince, Archer, Queen, buhay pa. 3 heroes pa yung buhay. So grabe, ilang totem spell yun. 15. Grabe guys, 15 totem spells yung ginamit ni Echo. So nice attack para kay Echo. Ngayon, nadurog na yung 1 to 8 ng kalaban. So meron pa akong mga attack na natitira dito. So ito pa lang yung nagagamit ko, yung number 1 and number 2. So siguro yung attack ko sa number 3, tsaka sa number 7, siguro bukas ko na lang gagamitin in case na kailanganin. Kumbaga, i-reserve ko na lang ulit. So, yun nga guys, dito hindi ko muna ginamit yung iba ko pang mga attack. Kumbaga, naka-reserve lang ulit in case na magkagipitan sa bandang dulo. Hindi ko na nga din pala guys natutukan itong laban namin. Kasi kinabukasan talagang nabisi ako. Halos maghapon hindi nakapag-online. Pero nung kinagabihan pag-open ko, ay eto na nga yung bumungad sa akin. Na-perfect pala namin yung kalaban, tapos na-perfect din nila kami. Kaya ayun, natapos yung laban namin ng draw. Kaya walang nanalo at wala ring natalo.